Hi mga ka-Dream Portals! So ngayon, may bago tayong reading at ito'y patungkol naman sa usaping pera. So ano nga ba ang magiging dahilan para tayo ay yumaman? Ano nga ba ang magpapa-asenso ng iyong buhay? So ang reading natin ngayon ay patungkol sa tanong kung ano nga ba ang magpapayaman sa iyo. So simulan natin ang reading sa pagpili ng tatlong cards. So, meron tayong pile number 1, pile number 2, at pile number 3. Lalagyan natin ito ng mga coins. So, sa pile number 1, meron tayong 20 pesos coin. Sa pile number 2, meron naman tayong 5 pesos coin. Pile number 1, meron tayong 1 peso coin. So, pile number 1, 20 peso coin. Pile number 2, 5 peso coin. And pile number 1, 1 peso coin. So, kung marinig na ang iyong reading sa kung ano nga ba ang magpapayaman sa iyo, maaari ka nang pumili, gamitin mo ang iyong intuition sa pagpili ng iyong reading. Again, pile number 1, pile number 2, and pile number 3. See you in your reading. Hi, pile number 1. Sa mga pumili ng 20 peso coin, ito po ang inyong reading, pile number 1. So, base sa iyong nakuha, ay 20 peso coin. So, ang reading natin ay tungkol sa kung ano nga ba ang magpapayaman sa iyo. Okay? So, bago tayo nagsimulang kumuha ng mga baraha, simulan muna natin ito sa iyong unang baraha. Okay. So, meron tayong judgment in reverse. Bakit kaya judgment in reverse? Okay. So, sa pagkakaalam nating lahat, okay, bilang isang Pilipino, ang 20 peso ay papel, di ba? Tapos ngayon, meron ng coin na 20 pesos. So, maaaring ito ay patungkol sa malaking pagbabagong magaganap sa iyong buhay na may kinalaman sa judgment. Ibig sabihin, judgment ng tao, judgment mo sa buhay mo. Okay? So, ano nga ba ang magpapayaman sa iyo? So, ang magpapayaman sa iyo ay yung sarili mong pananaw sa buhay. Okay? Ibig sabihin, magiging tama dapat ang mga paghuhusga mo sa mga magaganap sa iyong buhay. Ibig sabihin nun, para number 1, maaaring ito yung klase ng tao na bago mo gawin yung isang bagay, ay puro ka muna pagdududa. Okay? Maaaring kaya hindi ka pa yumayaman sa ngayon ay dahil nga may mga plano kang gustong gawin. Okay? Pero hindi mo nabibigyan ng judgment yung mga plano mo. Ibig sabihin, walang action na nangyayari. Naghihintay ka lang na mayroong tumulong sa'yo. Okay? Nakita mo siyan? Tingnan mo to. Pag upright to, okay? Parang may taong tutulong sa kanila para ibigay yung pangangailangan nila. So, ibig sabihin para number 1, ano ang magpapayaman sa'yo? Ay yung sarili mong diskarte sa buhay. Para number 1. Ibig sabihin, ang magpapayaman sa'yo ay ikaw mismo. Siyempre, sa tulong ng Panginoon, oo, nasa Diyos ang awa, pero nasa taong gawa. Ibig sabihin, huwag ka lang aasa sa puro tulong ng iba. Kung gusto mong umasenso sa buhay, kung gusto mong yumaman, okay, file number 1, kailangan bigyan mong aksyon yung mga plano mo sa buhay. Halimbawa, gusto mong magnegosyo, ang ganda ng plano mo. Lagi mong sinasabi na, kapag ako may pera, ito yung gagawin ko, ito yung plano ko. Pero, file number 1, yung mga pagkakataon sa iyong buhay, na kapag dumating na, o pinadala na sa'yo, yung biyaya na iyon, na hinihintay mong pagkakataon, ay minsan, ay hindi mo naman ginagawa talaga. Yung mga paunang plano na dapat sana, ay magagawa mo na. So, file number 1, gusto lang ipaalala sa'yo, na reverse, okay, na kailangan kumilos ka rin, huwag ka lang umaasa. So, ano yung magpapayaman sa'yo? Yung sarili mong diskarte. Yung pananaw mo sa buhay dapat mong baguhin. Kasi siguro ikaw yung klase ng tao na gagawin ko to kapag may tumulong sa akin, kapag may ganito, kapag may ganito, puro kapag. Instead of kapag, do it now. Okay? Instead of kapag may tumulong sa akin, paano kung kapag walang tumulong sa'yo, hindi mo na gagawin? So, dapat umpisahan mo na siya ngayon para number 1. Okay? Next, King of Wands. Okay? King of Wands. Ito daw magpapayaman sa'yo. Pile number 1. Okay? Hindi tao ha, pile number 1. Uulitin ko. Ibig sabihin, kailangan ito yung energy na meron ka. Dapat meron kang King of Wands energy sa buhay mo para umasenso ka o para yumaman ka.
Okay? Kapag ito yung energy na daladala mo sa buhay mo, pile number 1, ito ang magpapayaman sa'yo. Ano nga ba yung energy ng isang King of Wands? Siyempre, King na yan, di ba? So, alam naman natin kapag King. Okay? So, ang Wands kasi, it's a fire sign. Baka yung nakikinig sa akin ngayon ay isang fire sign. So, ibig sabihin, gustong ipakita sa'yo, universe, na ilabas mo yung pagiging fire sign mo. Bring passion into your life. Baka nawawalan ka na ng gana sa buhay. Okay? Bring that fire again. Okay? Ibig sabihin, ibalik mo yung passion mo. Or, sinasabi natin yung passion, maaaring ang ibig sabihin nito pile number 1, yung passion mo sa buhay, kung ano yung passion na interest mo talaga. Yung pag ginagawa mo to, parang hindi ka napapagod kahit gawin mo to na ilang beses. At gusto mo to, yun ang magpapayaman sa'yo. Halimbawa, ang passion mo ay kumanta. Mahilig ka talagang kumanta. Okay? Pero ang trabaho mo ay isang engineer. Or let's say, isa kang teacher, isa kang doktor, or maaaring estudyante ka pa lang. Or maaaring rin naman na ibang estado ng buhay. Haliman doon, maaaring meron kang talento sa pagkanta. So, anong maaaring mong gawin? Pile number 1, gamitin mo itong talent mo. Yung talent na meron ka sa loob-loob mo, ilabas mo, ipakita mo. Huwag kang mahihiya. Okay? Bring that fire, no? Kasi paano ka mapupunta sa ganitong sitwasyon, pile number 1? Kung hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa posisyon na kung ka lang hintay, kung ka waiting, you need to move. Kasi ang isang fire sign, kapag once yan, no, King of Wands, they make a move, no? Gagawin nila yan. Right away. Pag may naisip yung gawin, tatayo ka ng negosyo, magtatayo siya ng negosyo. Okay? Meron akong gustong puntahan, pupuntahan niya. Meron akong gustong gawin, gagawin niya. Yun ang kailangan mong characteristic dapat na meron ka para yumaman ka. Okay? File number 1. Kaya kung gusto mo yumaman, kailangan meron kang King of Wands of energy. At alisin mo yung ganitong ugali mo, file number 1, na let's say hindi mag-work yung planong gusto mo mangyari. Halimbawa, balik tayo dun sa passion mo na pagkanta. Let's say, ginawa mo naman, kumanta ka naman, sumali ka sa isang contest. Kaso natalo ka. Ano, hihinto ka na nun? Dahil natalo ka, hindi ka na magpapatuloy? Dahil natalo ka, feeling mo wala ka ng chance na bumawi ulit, na kumanta ulit, na gawin ulit yun, na lumaban ulit. You need to do it again, file number 1. Kasi, pinapakita dito, ikaw daw yung tipo ng tao na, oo, sige, darating yung point na gagawin mo siya. Pero pag nagawa mo, tapos parang hindi maganda yung resulta, medyo parang hindi mo gusto yung nangyayari, medyo nai-stuck ka dun sa ganung sitwasyon. So, alisin daw natin yung ganung attitude natin when it comes to our life. No? Kasi ang blessing, hindi naman yan yung tipong gusto mo siyang makuha ngayon, darating mo ngayon. Okay? Minsan, sabi nga nila, you need to put some hard work, or let's say smart work. Pero may work pa din. Kaya smart work man yan, hard work man yan, or whatever, may work pa din naman siya. So, kailangan mo magtrabaho talaga. Okay? O baka naman wala kang trabaho ngayon, kaya number 1. Kung wala kang trabaho, paano kaya yaman? Ano, aasa na lang tayo na may darating na Prince Charming sa buhay natin at siya mag-aahon sa buhay natin. So, we need to do something. Okay? Pile number 1. So, next, 6 of Swords. Okay? 6 of Swords. Pile number 1. You have the 6 of Swords. Upright to. Next, the Chariot. Oh, hindi ka nga talaga parang ito yung klase ng taong may plano ka pero hindi mo nagagawa yung plano mo. Parang lagi kang nagdadalawang isip. Parang lagi kang yung walk away ka lagi. Ano ba, pag hindi mo nagustuhan yung sitwasyon na nangyari, walk out ka agad. Ayoko na yan. Ibang plano na nga, change topic, change plan, ganun ka. Ang dami ng plans. Actually, ang dami. Ang dami ng plano. Kaso, parang wala ka nasisimulan. Okay? Kung walang plano, the Tower in reverse. Okay. Natatakot ka, mag-take risk. King of Wands. He is a risk taker. Fire sign yan. So, kailangan maging risk taker ka. Fire number 1. The Tower in reverse to. Natatakot ka, iniisip mo, no? Iniisip mo lang naman to. Nasa utak mo lang to. Na feeling mo, baka pag ginawa mo, baka hindi maganda yung resulta, kumbaga, masasayang lang yung pera mo, masasayang lang yung effort mo. Yun ang iniisip mo. Pero actually, imagination mo lang yun, no? Nakabaliktad yung tower. Naka-down siya. Ibig sabihin, wala magiging problema. Ikaw lang ang nagbibigay ng problema sa utak mo. Okay? Next. Ten of Wands. Ayan, no? Down siya ulit. Naka-reverse si Ten of Wands. Ibig sabihin, pile number 1, maganda ang magiging resulta kung ano man yung planong gustong gawin mo sa buhay mo. At yun ang magpapayaman sa'yo. Kung ano man yung nasa puso't isipan mo na yan, na gustong-gusto mo talagang gawin, yung talagang passionate kang gawin, pile number 1, gawin mo. Tulad itong 20 pesos.
Nakasanayan natin. Di ba sa 20 pesos nasanay tayo na papel yan? Tapos ngayon biglang naging 20 pesos. Coin, naging barya. Noong una parang, bakit barya? Nakakalito, ganito, ganyan. Ang dami natin bakal, ganito, ganito. Bakit ganun kaklaseng tao? Kaso, tingnan naman natin siya ngayon. Nung naging coin na siya habang tumatagal. Nasasanay na rin ng tao sa paggamit niyan. Okay? Maganda din naman naging resulta. Siyempre sa umpisa medyo parang nag-aalinlangan tayo, di ba? May takot. Pero hanggang kailan yung takot na yun, file number 1? Hanggang sa tumanda ka na hindi mo na talaga kaya, kailan ka kikilos? So, file number 1, anong magpapayaman sa'yo? Simple lang. Baguhin mo yung mindset mo. Baguhin mo yung mindset mo sa buhay. Pagdating saan? Pagdating sa paggawa mo ng aksyon sa mga plano mo. Ang ganda ng plano mo actually. Visionary ka nga eh. Ang ganda mo mag-vision eh. Okay? Kaso, wala. Naghihintay ka. Naghihintay ka saan? Naghihintay ka kanino? Eh, ikaw lang to eh. Ikaw lang to mag-isa oh. Ikaw ang gagawa niyan. Feeling mo di mo kakayanin? Feeling mo? Feeling lang yun. Pero kaya mo. Okay, gawan mo ng action, no? The chariot, naka-reverse. Gawan mo ng action. Hindi mo siya ginagawa ng action. Baka, plano mo na ang passion mo ay magluto. Tapos plano mo magtayo ng karinderya. Baka ilang ipon ka na, nagawa mo ng doblehin yung kapital na kailangan mo, eh hanggang ngayon din ka na umpisahan. Kaya so, yung kapitbahay mo, na unang mas nagtinda sa'yo, ano mo yun? Ibig sabihin file number 1, madali ka ma-discourage. Huwag ganun. Pag madali ka ma-discourage, kung ikaw yung klase ng tao na madali ma-discourage, walang mangyayari sa buhay mo. Okay? Kasi ang isang taong risk taker, ang isang taong may pangarap sa buhay, anong discouragement ang mangyari sa buhay niya o pagdaanan niya, hindi susuko yan. Ipagpapatuloy niya. At dapat ganun ka. Okay? Maging king of wands ka nga. Excuse me. Next. Ace of wands. O, see? Wala talagang plano na gawa ng aksyon yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Kaya siguro hanggang ngayon, hindi ka pa yumayaman tayo number 1. Ace of wands, oh, naka-in reverse. Pati yung chariot mo naka-in reverse. Bakit sila naka-in reverse? Kasi nga, nag-aantay ka na may tutulong sa'yo. Halimbawa, magbubukas ka ng sari-sari store, karinderya, naghihintay ka na mayroong taong tutulong sa'yo, na magbubukas nun. Do it by yourself, file number 1. Okay? Gawin mo. Gawin mo. Okay? Ace of Pentacles. Ayan, no? Kung money aspect, file number 1, may opportunity parating sa'yo eh. Ang ganda ng opportunity pwedeng mo makuha kung uumpisahan mo. Ace of Pentacles. Pentacles is money. Oh. Tapos anong ginagawa mo? File number 1. Puro ka lang antay. Puro ka lang desisyon. Puro ka lang plano. Puro ka lang, ganito gagawin ko. Ganito yung umpisahin ko. Ganito sasali ako. Ganito yung gagawin ko pag ano. Alisin natin yan. Okay? So, ano yung magpapayaman sa'yo? File number 1. Baguhin mo muna yung mindset mo sa buhay. Baguhin mo yung mindset mo na hindi maganda. Na hindi magpapayaman sa'yo, file number 1. Kaya mo eh. Kaya mo, file number 1. Oh, 3 of wands. In reverse. Sino ba tinitingnan mo sa past? File number 1. O baka naman, file number 1, eh, may pinagdadaanan ka ngayon na, let's say, relationship. No? File number 1, parang may problema ka ata eh. Kaya parang nawawalan ka na ng passion sa life mo eh. Parang ayaw mo na atang mabuhay. I mean, parang ayaw mo na atang, yung mga plano gusto mong gawin, parang ayaw mo na gawin kasi parang may problema ka pinagdadaanan. Okay? This is a general reading. Specific to. Kung sino man taong nakikinig ngayon, baka sa iyo yung mensahe na to. Maaaring, pamilyado ka. Okay? Let's say lalaki ka na nakikinig sa akin ngayon. Tapos, kakahiwalayin mo lang ng partner mo. Tapos, yung partner mo, umalis kasama yung anak niya, iniwan ka. So, parang yung mga plano mo sa buhay na kasama sila, parang nawalan na ng saysay. Parang ang iniisip mo yun, bakit ko pagagawin yun? Eh, wala na rin naman sila. Ganun yung mindset mo, file number 1. Kung bagay ikaw yung klase ng tao, bakit ko pagagawin yan? Eh, wala na din naman yung mga taong kailangan ko kumbaga, ikaw yung klase ng tao na lagi ka naghahanap ng dahilan sa mga hindi mo nagagawa. Sa mga excuses mo. Bakit hindi mo ginawa yun? Eh, bakit ko pagagawin? Eh, ganito ganyan. Gets mo, file number 1. So, alisin mo yung ganung ugali. Yun ang magpapayaman sa'yo. Pag naalis mo na yung ganung ugali, file number 1, I'm sure, ikakayaman mo yan ng todo. Okay? Kasi, you have the ability, you have the capability to be rich. Pwede kang lumaman talaga. You can be the king of wands. Kung gugustuhin mo. Pero kung hanggang ngayon ay mag-i-stay ka pa rin sa buhay na parang puno ng regret, puno ng pagsisisi, puno ng panghihinayang, eh wala mangyayari sa'yo. Baka naman file number 1, kaya ka iniwan ng partner mo, okay, again, I'm not judging you, ha. File number 1. Pero maaari, isa sa mga dahilan kung bakit kanya iniwan, o bakit kayo magkahiwalay ng partner mo, ay, or kung sino man ka-relationship mo, ay maaari sa financial aspect. So, kailangan gumalaw ka din. Lalo na kung lalaki kang nakikinig sa akin ngayon. Kung isa kang padre de pamilya, galaw tayo. No? Huwag tayong
Iniwan ka nga niya kasi wala kang pera eh. Tapos ano, magmumukmuk ka palalo, lalo mo imumukmuk yung sarili mo. Dapat hindi ganoon. Dapat magpursige ka. Pile number 1. Ang kailangan mo dito, pursige. Okay? Next, Six of Wands. Alam mo, pile number 1, kung aayusin mo yung mindset mo pagdating sa pera, pagdating sa pagiging pursigido sa buhay, kung aayusin mo yon at yun ang gagamitin yung mindset sa paano mo tatahakin yung buhay mo, magiging successful ka. Okay? Magiging masaya ka. Ayusin mo lang pile number 1. Kasi, ang nakikita ko dito sa yung pile number 1, parang sakit lagi ng ulo mo to the point na ang dami mo na iniisip, sumasakit lang yung ulo mo sa bagay na, minsan hindi mo naman ginawa. Kung ka lang kasi isip, plano, kwento kanina, kwento dyan, ganito gagawin ko, ganito. Yung parang naghihintay ka na may tao mag-approach sa'yo na, sige, ito plano mo, sige, tutulungan kita. Tapos doon ka nakakaroon ng motivation. Hindi ganoon. Hindi dapat ganoon, tayo nga gawin. Umpisahan mo sa'yo. Tapos kapag yung mga tao nakita nila nagpupursige ka, maniwala ka sa hindi. Kung sayang lalapit sa'yo, tutulungan ka. Kung kailangan mo talaga ng tulong. Kaya, umpisahan mo sa'yo, tayo number 1. It's your mindset. Yun ang kailangan mong ayusin. Madali ka mag-discourage. Kasi kung yung klase ng taong pag na-discourage na, parang ayaw mo nang gawin. Yung kahit kaya mo naman, may potential ka. Parang ikaw mismo, dinadown mo yung sarili mo. Ikaw mismo, nagmumukmuk ka na lang sa isang tabi. Parang wala nang saysay. Parang kanina ko pa itong ginagawa. Parang ganun kayo. So, ayusin mo yung pile number 1. Pag naayos mo yun, tapos binigyan mo na ng action yung mga gusto mong gawin, ito ang clue dito, pile number 1, yung passion mo. Kung ano yung passion mo sa buhay, yun ang magpapayaman sa'yo. At ikakakayaman mo yun kapag yung passion na gusto mo talagang gawin, ay gagawin mo. Okay? Kung nasa isa kang trabaho ngayon, pile number 1, na hindi mo gusto, at pinapasukan mo lang yan dahil lang sa pera, humanap ka ng isang source of income na kung saan yun naman ang passion mo. Let's say, yes, sa work mo, boring na boring ka na talaga, ayaw mo na talaga. Pinapasukan mo lang yan kasi for a regular basis dahil may mga binabayaran kang bills. Then, hanap ka ng isang part-time or isang way of living mo para yung magkaroon ka ulit ng energy na gawin yung mga bagay na gusto mo. Na, at the same time, ay kumikita ka. Halimbawa, gusto mo mag-vlog. Okay? Gusto mo maging content creator. At kahit naman sino ngayon, pwede na yun eh. So, gawin mo na ngayon. Okay? Pile number 1. Or, let's say, gusto mo talagang maging singer. E di, mag-audition ka, subukan mo. Wala namang masama kung susubukan mo. Walang masama. Kasi yung gagawin mo yun, hindi naman, yun, hindi naman yung masamang gawain. So, go for it. Do it. Do it now. Okay? So, yun ang clue natin ha. Yun ang mga keywords natin. Yun ang mga takeaway natin ngayon, pile number 1. Una, gawin mo kung ano yung passion mo. Kung ano talaga yung nagpapasaya sa'yo. Na eventually, yan ang magiging source ng hindi lang happiness, kundi pati pera. Okay? So, yun ang magpapayaman sa'yo. Sunod, ayusin natin yung mindset. Mindset sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pag-ibig, career, sa kabuuan ng buhay, sa pagkatao mo. Alisin natin yung pag na-discourage tayo iisang tabi na natin yung mga pangarap natin sa buhay dahil wala na. Hindi. Nandiyan pa rin Ikaw yung nawawala. Kaya kailangan mong bumalik ulit at tumayo ulit at gawin ulit yung mga dapat mong gawin dahil gusto mo siyang gawin. Okay, pile number 1. So, yun ang mga bagay na magpapayaman sa'yo. Again, ikaw mismo hindi mula sa tao to. Natural, may involvement pa rin ng ibang tao, pero nasa iyo yung pinaka-pundasyon. Ikaw yung foundation dito. Kasi tingnan mo to. Ayun sinicelebrate ka ng mga tao. Ganyan talaga. May mga ganun talagang kwento sa buhay na nung panahon na nag-umpisa ka, parang walang tumutulong sa'yo, tapos kung umasenso ka na ang dami na nilang taong nagsiselebrate para sa'yo. Ganyan talaga. Sino nga rin taong makikipag-celebrate sa taong nagmumukmuk? Wala, di ba? Ganun talaga. So, darating talaga yung aspeto ng buhay mo ganun. Pero hindi ibig sabihin na kailangan maging bitter ka na, kailangan maging masama ka na, kailangan maging madamot ka na, hindi. Doon mo dapat na-realize na, kaya dapat, meron ako. Kaya dapat, ito yung ginawa ko. Kaya, dapat lang na ginawa ko to ng mag-isa. Kasi sa gusto mo, may makikiselebrate sa'yo. Kahit wala sila naambag sa'yo. Minsan nga magdidiman pa yan. Pero dahil tinahak mo yan na mag-isa, na may puno ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Sigurado kung kakayanin mo lahat yan. Makakaya mo lahat. At yun ang magpapayaman sa'yo. Pile number 1. Kaya kung handa ka ng yumaman, at gusto mo na talagang yumaman, pile number 1, umpisahan mo na ngayon kung ano mang gusto mong gawin sa buhay mo. Okay? So, pile number 1, that's your reading for today. I hope nakatulong ako sa iyo. I hope na-realize mo yung mga bagay na dapat mong gawin. I hope nag-resonate to sa iyo. Kung hindi naman, maaari kang pumili sa ibang pile.
kung ito naman ay nag-resonate sa'yo, sana nawa, gawin mo ng mabuti. Hindi ako galit pile number 1. I'm just saying kung ano yung mga nakikita at ipinaparating ng mensahe para sa'yo. Okay? So, nandito ako para bigyan lang ng gabay. Kahit papaano ay maambag man lang ako sa paggabay sa iyong buhay. So, pile number 1, kung nakatulong sa'yo itong reading na to, maraming salamat. Ako ang magpapasalamat dahil sa pakikinig mo hanggang sa dulo ng reading na ito. Kaya maraming salamat. At kung bago ka ngayon sa aking channel, maraming salamat na makapag-subscribe ka sa akin para maging updated ka sa mga bago kong mga uploads. So, again, pile number 1, thank you. And God bless you always. Thank you, pile number 1, and we'll see you in our next reading. Hi, pile number 2. So, kung ikaw ang pumili sa 5 peso coin, ito po ang guiding nyo sa araw na ito. So, ano nga ba ang magpapayaman sa iyo, pile number 2? Excited ka na bang malaman kung anong magpapayaman sa iyo? So, kung gusto mo na malaman, tignan na natin. So, una mong card ay Page of Swords. Okay, but this one is in the reverse. In reverse, the Page of Swords. So, let's find out. Okay? Tingnan natin kung ano nga ba yung, bakit lumabas si Page of Swords? Tingnan natin. Okay? So, 5 pesos and a Page of Swords. Ano nga ba magpapayaman kay pile number 2? 4 of Pentacles. Wow, the Sun. Okay. Okay, the Knight of Wands in reverse. The Emperor. 8 of Wands. Wow! Ayusin ko lang yung card mo. Pile number 2. Okay. Ay, hindi ko muna binigay yung reading sa unang card na lumabas sa'yo kasi gusto ko makita yung iba. Okay, gusto ko maka-double check. Gusto ko i-confirm kung tama nga ba yung nasasagap kong energy. So, pile number 2. Okay. Ano ang magpapayaman sa'yo? Ang magpapayaman sa'yo, pile number 2, ay yung bagay na nagpamatured sa'yo. Okay, kasi si Page of Sword, ito yung, kumbaga bata-bata pa eh. Hindi pa siya ganun ka-matured. So, ang dami pa yung mga pagkakamali sa buhay na pwedeng magawa. Okay? So, parang padalos-dalos siya dito. Pero dahil ito ay naka-reverse na, ibig sabihin, pile number 2, you're on the way to success. Okay? You're on the way to be rich. Okay? So, not really success. Okay? Baka iba yung meaning ng success para sa'yo eh. Okay? Meron kasi mga tao, hindi pera sa kanila ang success. Hindi yun ang success para sa kanila. Pero in your way, no, pile number 2, on the way ka na doon. Okay? Pero dito, naka-Knight of Wands in reverse to. Kasi, maaaring ibig sabihin nito, takbo to, ito yung takbo eh, yung bilis. Maaaring matured ka na talaga, pile number 2. Hindi ka na padalos-dalos sa mga desisyon mo sa buhay. At yun ang magpapayaman o nagpapayaman sa'yo. Okay? Ibig sabihin, pile number 1, pile number 2, okay? Dahil fully matured ka ng tao, pile number 2, alam mo na ngayon kung paano i-handle yung pera mo. Okay? At dahil doon, ang daming opportunity ang pwedeng dumating sa buhay mo. Kasi yung pera mo, alam mo na siya kung paano i-invest. Alam mo kung saan mo siya pwede palaguin. Tulad ng mga to, yung mga sunflower, di ba? Lago, ang ganda ng tubo. So, alam mo kung paano ilagay yung mga pera mo sa mga dapat paglagyan. Kumbaga, hindi mo nang binubulok, okay? Yung parang hindi mo nang tinatago sa loob ng alkansya o sa bangko yung pera mo. Alam mo kung saan mo ilalagay yung mga pera mo. Okay? Kung meron ka mang tinatabi, sinisave, sigurado ako doon na meron ka pang inilalaan sa iba. So, maaaring ginagawa mo na ito ngayon, pile number 2. Maaaring ngayon, ginagawa mo na yun. Kasi nag-effect yung energy mo, parang nangyayari na siya ngayon eh. Or papunta ka na doon sa ganung sitwasyon. So, parang naglalaan ka ng, ito savings ko, ito pang investments ko, ito for business ko, ito for ganito, ganyan. Alam mo na siya ngayon kung paano i-handle yung pera mo. Okay? Kasi hindi ka na immature when it comes to handling your money. Hindi ka na immature sa mga decision mo sa life. Hindi ka na padalos-dalos. Kaya ngayon takbo mo, hindi ganun kabilis. Okay? Hinay-hinay lang. Okay? Hindi ka nagmamadali. Lalo na sa investment. Hindi naman yung pag nag-invest ka ngayon, bukas milyonaryo ka na, hindi. Kaya nga invest eh. Kasi, may due time yan. Na pag nakuha mo na yung due time na yun, yung due time, ibig kong sabihin, kumbaga pag dumating na yung takdang panahon at oras na yun, na lumago na yung in-invest mo, that's the right time na, ayun, sure ball, mayaman ka na talaga. At ito, the Emperor ka, oh. Diba? Ay, ang tanda nila dito. Tingnan mo yung process na. Ito, bata-bata pa siya dito. Tingnan mo. Bata-bata pa siya dyan. Tapos dito, nung Emperor siya, matanda na. Ibig sabihin, pag tumanda ka, pile number
2, ikaw yung matanda, pero chill life. Bakit? Kasi nung bata ka, alam mo kung paano mo inayos yung pera mo. So, nung tumanda ka, chill ka na lang, hindi ka stress. Diba kasi ngayon, yung ibang mga matatanda, kung kailan sila tumanda, doon magpapakapagod sa trabaho. Kung kailan sila tumanda, doon maghahanap ng trabaho. Kung kailan sila tumanda, mas lalo pa silang nai-stress sa buhay. Kaya so, walang pagkain, walang pambili, walang panggastos. Dahil sa mga ganung dahilan, na noong bata pa kasi sila at malakas, wala silang ginawa, kundi bisyo, kundi gala, kundi mga walang kasaysay na, walang kwentang mga bagay. Nakabalik ka rin sa ginagawa mo ngayon. O dapat mong gawin ngayon. So, ano magpapayaman sa'yo? Ngayon pa lang, habang bata ka pa lang, umpisahan mo na yung pag-i-invest. Yung pag-handle ng pera ng maayos. Kasi parang ang dami mong pera, tayo number 2, no? Parang, ang dami mong source of income. Hindi lang isa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang dami. Ang dami mong source of income. Kaya, ang pinaka mapapayo ko lang sa'yo make sure that you know how to handle your money. Okay? Let the money do the work. But make sure that the money will not handle you. Dapat ikaw ang nag-handle sa pera. Hayaan mo yung pera ang magtrabaho para sa'yo. Pero dapat ikaw ang boss. Ikaw ang nag-handle sa pera. Okay? At sa kung ano man pagdaanan mo sa buhay mo, siguraduhin mo, manatili ka pa rin humble. File number 2. Ang ganda ng success sa life mo, file number 2. Ang ganda. Parang yung 5 pesos. Diba dati ano to? Yellowish yung color, parang gold, ganun. Diba? Maganda siya. Okay? Tapos pinalitan ng ganitong kulay. Yan. Na may pagkakatulad na sa 1 peso Okay? Tsaka sa 10 pesos. Pero ang pinakaiba nito sa 10 pesos ay mas malaki yun. Kasi ito ngayon ganyan. Di ba ang ganda din naman? Okay? So, hindi man siya yung tulad dati. Kasi kung pagkukumpara mo kung ano yung magandang 5 peso, yung noon o yung ngayon, parang yung ngayon. Okay? Pero kung siguro, kung titingnan natin yung kagandahan ayon sa pagkakaiba-iba, parang maganda yung noon. Kasi alam mo noon yung, ito 5 pesos to. Ngayon kasi pag pinagsama mo yung 10, yung 5, yung 1 peso coin, parang iisa na lang sila Parang wala ng value. Parang, parang hindi mo na alam yung difference. So, anong gusto mong mensaheng gusto iparating sa iyo ng universe? So, 5 peso coin na to. Ang gusto niya iparating sa iyo, itong mga pentacles na hawak mo, yung mga perang hawak mo, maaaring magkakamukha-kamukha lang yan. Pare-pares lang silang pera. Pero dapat alam mo yung pagkakaiba nila sa kung paano mo siya gagamitin. Halimbawa, yung isang pentacle mo, gagamitin mo for investment. Yung isang pentacle mo for your daily or basic needs. Yung isang pentacle mo, yung isang money source mo, or isang source of money mo, ay para naman sa negosyo mo. Ito namang isang money mo, paglalaanan mo sa mga bagay na gusto mo. So, kailangan mailalaan mo siya ng maayos. Alam mo yung pagkakaiba-iba. Kasi parang iisa lang yun na pera. Diba? Parang yung 1 peso, 5 pesos, 10 pesos. Parang iisa lang siya kung titignan mo. Pero iba-iba yung value nila. So, dapat ganun mo hahawakan yung pera mo, file number 2. Dapat alam mo na itong source of income ko dito sa isang pentacle ko, hindi ko pwede itong galawin kasi for business ko lang to. Ito, isa naman for investment ko lang to. Okay? Ito naman isa for my basic needs. Yung bills, papasok nito yung bills, kuryente, ilaw, internet, lahat na. Kasi isa naman, bills, bills na naman, puro bills ka ata, file number 2. So, kailangan mo atang i-organize yung money mo talaga, so parang puro bills na lang, no? Puro gastos ka ata, file number 2. Okay. So, file number 2, another side note, na message na gusto iparating sa ni universe, huwag ka daw masyadong magastos. Ang magpapayaman sa'yo ay yung, eto na nga, yung sinasabi natin kanina. Pero, a side note on that, kailangan talaga ma-organize yung finances mo. Okay? And I think you can do it naman. Kayang-kaya mo. Basic yan sa'yo. Okay? Kaya ka nga yayaman Next, the Fool. Ganda, new beginning. May magandang darating sa life mo, file number 2. Ang ganda, mayroong bagong parating sa buhay mo. File number 2. Yung may opportunity pa. So kung, let's say, file number 2, hindi ka pa mayaman ngayon. Okay? Kaya ka nga nanonood ng reading ko ngayon kasi hindi ka pa mayaman. Okay, file number 2. May magandang opportunity na paparating sa'yo, file number 2, na magiging source para yumaman ka. Wow, file number 2. Congratulations. But, be careful. Why? Kasi this is the Fool. Kailangan mag-ingat ka. Maaaring investment to. Dahil nga hindi ka naman kasi talaga sobrang hirap, file number 2. Parang may kakayahan ka naman. So, baka meron kang gustong i-invest na isang bagay. Baka maaaring gusto mo mag-invest. Let's say, parang may pupuntahan kang isang lugar. Siguro magta-travel ka. Okay? Baka bibili ka ng lupa. File number 2. Maaaring bibili ka ng lupa. Or meron kang destination na pupuntahan. It's a success. Maganda siya. Success siya. Kasi just be careful. Okay? Be careful in a way na huwag kang padalos-dalos sa pag-decide. Okay? Alam ko naman malalaman mo naman yun. Malakas naman ang intuition mo, file number 2. Hindi ko sabihin,
aware ka naman kung sakaling, halimbawa, yung kausap mo, nakikipag-negotiate sa'yo, alam mo pag niloloko ka lang niya or hindi. Alam mo pag tinataasan niya yung presyo or hindi. So, you are aware of that. So, yun lang. Side note of, guidance food, no? At kung may alaga kang aso, sabi nga, or kung meron kang aso na, nawala na, okay? Kumbaga, hindi mo nakasama, okay? Ginaguide ka niya. Or baka may alaga ka talagang aso. Okay? Ang ganda ng energy mo, pile number 2. Ang laki ng chance, mayayaman ka talaga. As in, hindi ka mamamatay ng mahirap. Okay, Knight of Swords. In reverse. Ayan, pares sila in reverse. Yung Knight of Wands siya on Knight of Swords. Kasi nga, hindi ka na daw padalos-dalos. Or, ang gustong sabihin yan ay, huwag ka magpadalos-dalos sa kung ano mang paparatingin mo. Good thing sa'yo. Huwag ka padalos-dalos. Halimbawa, bago siya, bago. Bagong parating sa life mo. Hindi pa siya mangyayari. Ay, hindi pa siya nangyayari. Hindi ko sabihin. Mangyayari pa lang siya in the future. Pero malapit na. Malapit na. Okay? Ang gusto lang ipaalala sa'yo, huwag ka masyadong padalos-dalos. Halimbawa, kung may kontrata to, may pirmahan, huwag basta-basta. Pipirma. Basahin mo muna ng mabuti. Parang ganun gusto iparating sa universe. Okay? Kasi parang 5 peso. Di ba 5 peso, dalawa yan? Isang yellow, isang gold, isang silver. Parang ganun ang kulay. So, kung baga may dalawa kang choice, uy, wow, may choices ka. Number 2, kaya number 2, may 2 choices ka. Sa kung ano, ito, dalawa din to. So, may 2 choices ka. Ano yung pipiliin mo? Ito bang wands or ito bang knights? So, may choice ka. Isang wands or isang swords. Yun ibig sabihin. So, may choices ka. Pile number 2. Dalawang choices mo. Ano pipiliin mo? Yung 5 peso na luma o yung 5 peso na bago? Okay? If you will ask me, ano bang dapat mong piliin? Sige, let's find out. Parang itatanong ko nga. So, let's find out. Ace of Cups. Okay. Pakiramdaman mo na mabuti kung ano talaga yung gusto mo. You will feel it daw. Mararamdaman mo. Mararamdaman mo siya. Okay? Mararamdaman mo. Kung ano ba yung dapat. It's a cups again. Okay. Oh, be careful nga. Be careful ka nga daw. Kasi, you would know naman. You would know. There is a secret. Meron tayong nandito. Yung isang offer na paparating sa'yo, parang, di ba dalawa yan? Yung isang offer doon, parang, kailangan mo talagang basahin ng mabuti. Kasi parang, halimbawa kung contract yan, kontrata. Meron nakasunod doon sa contract na dapat mong basahin ng mabuti. Kasi baka pagdating ng panahon, nakapirma ka doon, nagtrabaho ka na doon, nagsimula ka na doon, eventually pagsisihan mo. Okay? Baka mag-walk out ka. The Magician. Pero magiging maganda naman daw ang kalalabasan ng lahat. Ibig sabihin, mapipili mo daw kung ano yung tama. Kasi nga maingat ka na eh. So alam mo, malalaman mo kung ano. Okay? So in the end, mapipili mo yung dapat mapili. 2 of Cups in reverse. Okay? Ano to? Negotiation to. Knight of Pentacles. Ito ang naka-upright sa mga knights. So ibig sabihin, kailangan mo talaga siyang pag-isipan ng mabuti. Okay? Kailangan mo siyang pag-isipan ng mabuti. Kasi mabagal tong knights eh. Okay. So, ito na. Okay. Thank you, Holy Spirit. So, ang sinasabi sa atin ngayon, kung ano ba yung dapat mong piliin. Okay? Para makapunta ka doon sa road to success para sa'yo. Okay? Para yumaman ka. Ay, piliin mo daw kung ano yung bagay na hindi panandalian. Ibig sabihin, halimbawa may dalawang i-offer sa'yo. Yung isa, ang i-offer sa'yo, parang too good to be true. Yung parang, ay, itong makukuha mong pera, ito yung ini-expect mo, ang laki talaga na ibibigay sa'yo. Ang laking pera. Kumbaga sisilawin ka nila sa laki ng presyo ng perang ibibigay sa'yo. Okay? Tapos yung pangalawang offer naman, hindi ganun kalakihan yung perang ibibigay sa'yo, pero hindi na rin masama. Okay? At saka totoo yung mga bawat sinasabi nila sa'yo. Dinidetalya nila kung ano yung pwede mo ma-expect sa magiging work mo sa kanila o sa kung ano mong magiging hatian mo sa pera. Kasi yung sa una, parang alam mo yung sinasabi nilang puro magaganda. Wala kang negative na mababato. Pero pag nandun ka na sa company nila, pag nakapasok ka na doon sa kung ano mang meron sa kanila, ay doon mo ma-realize na kung kaano hindi totoo yung mga sinabi nila nung umpisa sa'yo. So, be careful daw. Pero nakikita ko naman dito na malalaman mo. Kasi pakikinggan mo yung intuition mo. Okay? Mararamdaman mo. Number 2. Mararamdaman mo siya at mapipili mo kung ano yung tama. Hindi ka naman magkakamali sa decision. 3 of Swords. Hindi love reading ang reading natin para number 2 pero parang siguro wala kang love life. Or kaka-break mo lang or naghahanap ka ng love life. Kasi parang okay ka na nga kung tutuusin. Kung tatanungin mo yung sa love life, para number 2, mag-focus ka muna sa pagpapayaman mo.
hindi pa okay yung estado ng love life mo. Okay? Okay, pile number 2. Baka yung isa, na-offer sa'yo, parang pagpipilian mo, ano ba? Pera o pag-ibig? Career ba o love life? Piliin mo career. Piliin mo pera. Bukod sa, yun ang topic natin ngayon, yun ang pinapakita sa atin. Mas piliin mo daw yung buhay na pag-asenso. Okay? Yung pagpayaman muna. Wag muna, isang tabi mo muna yung pag-ibig. Pile number 2. Isang tabi mo muna daw yung pag-ibig. Kasi pag pinasok mo yan, yung pag-ibig, masasaktan ka. So, pile number 2. Kung namimili ka sa dalawang bagay, kung pag-ibig ba o pera, piliin mo yung pera. Kung career or love life, career ang piliin mo. Okay? Isang tabi mo muna yung pag-ibig. Hindi ibig sabihin na mayaman ka na pero single ka naman forever. Hindi naman ganun. Hindi ka matatandang dalaga or matatandang binata. Ang ibig lang sabihin dito, huwag mo muna daw ilaan yung oras mo sa love life na yun. Sa pagpapayaman mo ng ilaan mo. Huwag ka muna mag-focus. Okay? Kasi kung hindi mo i-focus sa tama yung pag-iisip mo, magkakaproblema tayo sa relationship mo. Okay? O magiging sayang lang yung mga na-invest mo na, mga naumpisahan mo na. Kung papasok ka sa isang relasyon na magkakamali ka. O kung ito naman ay patungkol sa pag-ibig, okay ka na lahat, maaaring may dalawang taong magmamahal sa'yo at yung isa doon ang magpapahirap sa'yo ulit o yung isa doon ay magpapayaman sa'yo. Just wisely. May dalawang bagay. Number 2, may dalawang bagay kang pinagpipilian. Siguro, sumakto pa siya dito. Relationship and this pentacle. So, maaaring pera o pag-ibig o pera, career or love life or career. Pili ka. Anong gusto mo? Yung may love life ka pero mahirap ka? O, I'm not saying bad thing, no? With the concept of mahirap. Ang ibig kong sabihin yung, ano ba yung gusto mo? Unahin. Yung i-priority. Yung pakikipagrelasyon o yung ayusin muna yung mga dapat mong ayusin sa buhay mo. Especially your financial aspect. Kasi ang love, andyan lang naman yun eh. Walang huli pagdating sa pag-ibig. Laging right timing ang love. Pero ang opportunity, ang career opportunity, minsan darating yan. At minsan, hindi na yan babalik. Pero ang love, kung para sa'yo ang love, darating at darating yan sa tamang panahon. O sabihin na natin, kung para sa'yo din yung career na yan, yung pera na yan, yung pagyaman mo na yan, para sa'yo talaga yan. Pero kung meron mo sa dalawa na yon, siguradong wala ka nang babalikan kung sakaling hindi yun ang makuha mong opportunity. Ay yung sa pera yon, sa career yon, sa pag-asenso yon. Bakit? Unang-una, hindi habang buhay bata ka. Okay? So, kailan ka magsisipag pag matanda ka na? Kailan ka magsisipag pag may mga anak ka na? Yung wala ka nang mapakain sa mga anak mo, na yung simple pangangailangan ng binuong mong pamilya ay hindi mo maibigay kasi mas inuna mo yun kesa yung pagkaroon ng financial stability. So, unahin mo muna yun. At saka yung topic natin ngayon, it's about pera, money. So, let's focus on that. Okay? So, last one na lang, pile number 2. 5 of Wands. Oo, pile number 2. Wag mo na love life. Ang magulo. Pag love life ang inuna mo. Ayusin mo muna yung financial mo. Okay? At saka, ang ganda ng financial aspect mo. Ang ganda. Pag naayos mo na natin sa financial aspect mo, doon ka mag-love life. Doon ka sumubok ulit magmahal. Okay? So, that's all, pile number 2. Thank you for watching. I hope nakatulong to sa'yo. At kung hindi naman, pwede ka pumili ng iba pang pile para makuha mo kung saan ka mag-resonate. At pile number 2, kung bago ka man sa channel na to, I hope you can consider subscribing to my channel para bigay ako ng mensahe sa'yo na updated. So, yung reading natin today, it's all about ano nga ba magpapayaman sa'yo pile number 2. And it's very obvious. Ang dating opportunity sa'yo pile number 2. May dalawang bagay na nagarating sa'yo. Pero kung may pag-ibig na aspeto to, isang tabi muna natin. Okay? Again, hindi ko sinasabing walang love life na mangyari sa buhay mo. Meron din naman. Pero wag muna sa ngayon. Mag-focus ka muna sa pera. Mag-focus ka muna sa trabaho, sa career, sa negosyo. Yun muna. Financial stability. Okay, so that's all, pile number 2. Thank you. Thank you sa walang humpay na suporta sa aking channel. Thank you so much, pile number 2. And we'll see you again in our next reading. Bye! Hi, pile number 3. So, we were the last pile for today's reading. So, again, ang reading natin today ay ano nga ba ang magpapayaman sa'yo? Pile number 3. So, kung pinili mo ang 1 peso coin, pile number 3, then this reading is for you. So, 1 peso coin. Number 1. Oh, Queen of Wands in reverse. Queen of Wands in reverse. May alaga ka bang pusa? Mahilig ka ba sa sunflower?
Okay, Queen of Wands in reverse. Tignan natin bakit siya naka-reverse. Okay? So, pile number 3. Ano nga bang magpapayaman kay pile number 3? Okay. Problemado ka ba pile number 3? Death in reverse. Ayaw mo pa atang mag-move on, pile number 3. Ay, pile number 3, move on na tayo. Mag-move on na tayo pile number 3. Para panibagong bukas na. Okay, lahat ng queen mo in reverse. Pile number 3, okay ka lang ba? Ay, naku, pile number 3. You have a lot of things to fix. Pile number 3. Wheel of Fortune. Sinabi ko nilalabas ng baraha sa'yo. Kasi, I want to see, to clarify, lalo na yung mga bagay na naka-in-reverse na sana naka-upright siya. So, can you clarify? Okay. Amen. Okay. 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 Ito na yung lagay natin. Last card. Last na to. Ayun. Okay. Okay. Kinuha ko yung barahan na to sa gitna. Okay. Page of Pentacles. Pile number 2. Ang dami kong kinuha ng cards sa'yo, no? Kinuha ko yung sa iba't ibang part ng cards na to. Okay? Pero syempre, hindi ko pinili yan. Inawin na gusto ko lang ng pile number 3. Kasi kung pipiliin ko yan, sana lahat pinili ko na maganda. Kasi, gusto ko sana, yung mga nakikinig sa akin ngayon, ay road to success na talaga. Okay? Yung magpapayaman na talaga. Pero base sa mga nakikita ko ngayon, pile number 3, at ang binibigay ng message sa atin, ng Holy Spirit, ng ating guidance, ng universe, ang Queen of Wands mo naka-in-reverse. Alam mo may pagkakatulad ka kay pile number 1. Pero, okay. Pero, pile number 3, si pile number 1 naman, kahit pa paano, meron naman siyang kumbaga na medyo nawalan lang siya ng gana. Pero kung magbabalik yung gana niya, okay na ulit. Pero ikaw pile number 3, iba. Iba yun sa'yo. Parang dito sa reading mo pile number 3, parang kinukwento mo yung buhay mo. Parang ang daming pinagdaanan sa buhay. Dumating ka sa part na naging Queen of Wands ka na in reverse, hanggang sa napunta kang Queen of Cups ulit, in reverse. Parang puro ka down. After the pagsubok, another pagsubok. After the problem, another problem. Sukong-suko ka na. Mentally, yes. Sukong-suko ka na mentally. Parang pagod na ang utak mo. But, ano magpapayaman sa'yo? Pile number 3, yung pagtsatsaga mo. Okay? Mapupunta ka dito. Di ba money ang usapan natin ngayon? So, this is a really good, okay, sign na yayaman ka. Yayaman ka rin. Eventually. Huwag ka nang magsawang gawin. Subukan ulit. Okay? Magpatuloy ulit. Kasi nakikita ko dito sa umpisa, medyo parang pagod ka na. Parang bang, ano ba yan? Parang wala namang nagbabago. Parang ganito pa rin naman buhay ko. Ginawa ko naman lahat, pero bakit ganito pa din? Parang ganun yung sitwasyon mo. No? Pero ang gusto iparating sa inyo universe, huwag ka daw mawala ng pag-asa. Ngayon ka pa daw ba mawawala ng pag-asa? Kung kailan papunta ka na dito sa state of being the Queen of Pentacles? Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba tatamurin? Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba mawawalan ng gana? Ngayon ka pa ba tatamlay? Ngayon ka pa ba matatakot? Nalagpasan mo na nga ito lahat Pinagdaanan mo na nga ito lahat Okay? Ngayon ka pa ba manghihinayang? Huwag na. Ilaban mo na yan, ituloy-tuloy mo na. Papunta ka na dito. Maaring sa mga oras na ito ngayon, pile number 3. Maaring nandito ka pa sa state na parang hirap ka pa. Kasi yung pinapakita dito, itong state na to na Queen of Pentacles, a Page of Pentacles, ng bagong beginning, o new beginning sa'yo, ay paparating pa lang. Wala ka pa dito. Papunta ka pa lang dito. At ito ikaw ngayon. Kaya kung ano man yung mabigat na pinagdadaanan mo ngayon, pero pilit mo pa rin itinatayo yung sarili mo, hindi ka nagsasawang magpatuloy, ay ituloy-tuloy mo yan dahil yan ang magpapayaman sa'yo. Pile number 3. Be consistent.
Oo, sa ngayon, hindi mo pa nakikita yung progress. Oo, sa ngayon, parang walang nagbabago. Oo, sa ngayon, parang paulit-ulit lang. Oo, sa ngayon, parang wala na, finish na. Pero, sino ba ang nagsasabi sa'yo niyan na finish na? Sino ba ang pwedeng magsabi sa atin na tapos na wala ka ng pag-asa? Ako ba? Hindi. Kahit ako, hindi ako pwedeng makapagsabi. Maaaring kahit sinong tao kaya niya sabihin yun. Pero, wala tayong kakayahan kahit sino sa atin na sabihin sa kapwa natin o sa sarili man lang natin na wala, hindi mo na talaga to kaya. Stop na ako. Hindi, huwag ganon. Alam mo, the more na nahihirapan ka, the more na magpursige ka. Bakit? Ibig sabihin yan, the more na mas malapit ka na sa maganda at maginhawang buhay. Alam mo yung sinasabi nila na kapag may dumarating daw na unos, problema, pagsubok sa buhay, imbis daw na magmukmukha o umiyak, magpasalamat ka. Matuwa ka. Di ba ang weird? Pero totoo yun. Bakit? Kasi ang ibig sabihin nun, after the storm, what's next? It's a rainbow. Diba? Pagkatapos ng unos, ng ulan, ano ang kasunod? Bagong araw sa ating lahat. Parang yung nangyari sa kwento sa Bible, yung nangyari kila Noah. Diba? Ilang araw sila? 40 days. Ilang nights pa yon, higit pa doon, sa araw na yon, na nagkaroon ng unos sa buhay nila. Pero hindi sila sumuko. Hindi siya sumuko. So after nun, anong nangyari? Diba? There's a rainbow after a rain. There's a rainbow after a rain. Parang sa isang kanta. Pakinggan mo yung kantang yun. Okay? Siyempre, hindi ko pwedeng kantahin dito. Baka makapiright tayo. Pero, pakinggan mo yung kantang yan. Ang ganda ng mensahe ng kanta. There's a rainbow after a rain. Namumroblema ka ngayon, file number 3, magdasal ka. May pinagdadaanan ka ngayon, file number 3, magdasal ka. May problema yung pamilya mo ngayon, magdasal ka. Anong klaseng dasal? Dasal na naway gabayan ka at nubayan sa anumang pagdadaanan mo sa buhay. Nabigyan ka ng kalakasan. At naway hindi mawala sa iyo yung pagkakaroon ng grateful heart na sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari sa iyo, ay doon sa katiting na isang bagay na biyayang ipinagkaloob sa iyo ay sapat na para maniwala at magtiwala ka na tunay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Stay strong, sabi nga nila. Hindi lang yan sa relasyon. Stay strong para sa sarili mo. Kasi parang ikaw yung isang tao na tumatakbo na nagpakapagod. Inilaan lahat ng oras, ang energy, para maabot yung finish line. Pero kung kailan malapit na siya sa finish line, saka naman siya nadapa at naunahan ng iba. At kung nandun ka sa sitwasyon na yon, paano mo i-handle yun? Iiyak ka na lang ba at hindi natatayo? O tatayo ka at wala kang pakialam kung maunahan ka man nila o naunahan ka na nila, ang mahalaga, tumayo ka at magpatuloy ka. So, file number 3. Ano magpapayaman sa'yo? Yung pagtsatsaga na ginagawa mo simula pa lang, ay ipagpapatuloy mo. Huwag kang magsawa. Alam mo, file number 3, walang imposible sa mundo. Okay? Walang imposible. Lalo na kung matibay ang pananampalataya mo. Walang imposible. Kakayanin mo. Piso 1 peso. Pwede kang maging number 1 sa buhay mo. Pwede kang maging top 1. Basta matuloy ka lang. Kasi maaaring hindi ganun kadaling tinatahak mo ngayon kasi ikaw yung umpisa, ikaw yung 1, ikaw yung piso, ikaw yung nagpapaumpisa. Maaaring sa pamilya mo, ikaw yung magiging first billionaire, first millionaire in your family line. Kaya hindi ganun kadali. Pero ganun pa man, magpatuloy ka pa rin. Bakit? Good fortune. Magiging maganda ang kinabukasan mo. Magiging maganda. Kaya huwag ka mag-alala. Alam mo sa ngayon, hindi mo pa nakikita yan. Okay? Kasi parang ano yan, pagtatanim. File number 3. Hindi naman yung nagtanim ka ngayon ng buto, halimbawa nagtanim ka ng buto ng halaman, anumang klaseng halaman yan, o bulaklak man yan o puno. Lalo na kung puno, di ba? Kapag nagtanim ka ba yan ngayon, pagising mo ba kinabukasan, ay tutubo na agad? Hindi naman, di ba? Lalo na kung puno yan.
Ano ibig mo sabihin doon sa puno na yun? Ibig sabihin, kung mas malaki ang ini-expect mo na bagay na maaari mong makamit, for sure, mas may tagal. Bakit? Para matuto tayong pahalagahan ito kapag dumating na sa buhay natin. Kasi aminin man natin or hindi, minsan sa buhay, hindi natin nalalaman ng halaga, lalo na kung ito'y mabilis o madali lang natin nakukuha. Kaya nga maganda minsan na alam natin yung hirap, yung sakit, para alam natin kung paano hawakan ng mabuti. Halimbawa yung mga babasagin na gamit. Kung plastic yan, tapos hinawakan mo, dahil plastic, pag nalaglag mo, okay lang. Okay? Bakit? Kasi hindi naman siya babasagin. So, hindi mo masyadong iingatan, hindi tulad sa paghawak mo nang babasagin. Bakit? Kasi alam mo, babasagin niya, mababasag. So, ganun ang kusang ipahiwatig sa atin ng universe. Hindi mo pa siya agad nakakamtan ngayon yung kasaganahan na gusto mo sa buhay. Kasi, tinuturuan ka muna ng mga lesson sa buhay na kapag dumating ka na sa punto ng buhay mo na makakamit mo na yung lahat, ay siguradong matibay ka na kahit anong unos, kahit anong ulan, bagyo, o anuman kalamidad ang maganap sa iyong buhay, na kung saan ang tinutukoy ko dito ay pagsubok, o problema man yan, anuman ang tawag mo, ay kayang-kaya mo na, yakang-yaka mo na. Bakit? Basic na yan sa'yo Napagdaanan mo na nga lahat to na-survive mo na nga ito Survivor ka na nga Yun pa kaya? Kumbaga, bago mo makamtan yun, bago ibigay sa'yo yun, tuturuan ka muna kung paano pahalagaan ito. Kung paano ka maging matibay, na kung saan, na kung ano mong pagdaanan mo, na hawak-hawak mo na yan, hindi mo na mabibitawan kasi alam mo na protektahan, alam mo na alagaan. Gets mo, file number 3. So, ano yung magpapayaman sa'yo? Yung determinasyon mo, yung perseverance mo. Okay? Yung tiwala mo, na makukuha mo din to pagdating ng panahon. So, sa lahat ng pile halos, ang tunay na magpapayaman sa'yo, sa atin, actually, hindi naman talaga ibang tao lang Minsan, yung pananaw natin sa buhay, kailangan lang natin baguhin. Minsan, yung ugali natin, may kailangan lang tayong ayusin. Kasi nasa atin ang problema. Nasa atin ang pagkukulang. Kaya, may kailangan lang tayong ayusin o baguhin o itama. Para alam natin kung paano ito pahalagaan. Kasi alam niyo, file number 3, money is energy. Money is energy. Ibig sabihin, ang pera may enerhiya. Kaya nga hindi tayo dapat basta-basta nagbibigay ng pera, lalo na sa mga taong alam mo hindi mabuti ang intention sa'yo. Kasi bad vibes sila So, anong ginagawa mo sa energy mo? Binabad vibes mo. Sinasayang mo. Kaya nga, di ba sabi nila, huwag kang mag-aksaya ng pera. Gagastusin mo yung pera mo sa walang kwentang bagay. Saan mo nilalaan yung energy mo? Sa walang kwentang bagay. Gets mo, file number 3? Tandaan mo, money is energy. You are an energy. Okay? So, dapat, pahalagahan mo. Kung ano man nakahawakan mo ang pera ngayon, pahalagahan mo yan. Gastusin mo ng mabuti. Yung mga pangangailangan mo talaga. Huwag kang maging one day billionaire, tas bukas nga ka na naman. Bukas, wala. Purita ka na naman. So, file number 3, ano magpapayaman sa'yo? Magpatuloy ka. Magpatuloy ka lang sa kung anong ginagawa mong kabutihan ngayon. Magpatuloy ka lang. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Kasi papunta ka na dito. Okay? So, that's all file number 3. I hope you resonate with the readings that we have today. I hope nakatulong ito sa'yo as a guidance, kahit papano. And file number 3, I want to say thank you for your constant support to my channel. Lalo na kung ikaw ay simulat sa umpisa pa lang ay subscriber ko na at nakikinig hanggang ngayon, maraming salamat. At kung ikaw naman ngayon ay bago pa lang sa channel ko at nakikinig, maraming salamat sa pakikinig, sa panunood. Maraming salamat. Lalo na kung nakaabot ka sa huling reading na ito. Nawa, sana magawa mo mag-subscribe sa aking channel. Nang sa ganun ay, kung gusto mo pang makarinig ng mas marami pang readings sa akin, ay maging updated ka. Ito hindi naman sa pilitan, ngunit malaking tulong to para makatulong din tayo sa iba na mapalawak ang aking mensahe at makarating sa mga taong nangangailangan nitong mensahe. Kaya, maraming salamat. File number 3. I hope and I pray that God bless you all with all of the people who heard my readings today. At sana, let be your desires happen in your life with the help of our Lord Jesus Christ. Nawa, sa bawat gagawin natin sa ating buhay, ay huwag natin kalimutan na nagaganap ito dahil ito sa tulong ng walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, file number 3, isa-Diyos mo lahat yan at magpatuloy ka pa rin.
ay pasasaan pa man, siguradong success ang mararating mo sa buhay. Ano man ang definition mo ng success, siguradong makakamtan mo yun. Kaya tile number 3, keep going. Tile number 3, and your life, your journey to success, it's on your way. Thank you again for watching. Thank you for listening. Thank you. And we'll see you again in our next meeting. Bye!